Mga idol, pagkatapos nga po natalunin ng Indiana Pacers ang Milwaukee Bucks sa kanilang game ngayong araw, binastos nga po dito si Giannis Antetokounmpo. Yan naman ang ating unang storya na susundan ko na rin ang pag-alam kung pwede nga bang bitawan o ipamigay ng Golden State Warriors si Kevon Looney. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang naibalitang bagong regalo ng NBA sa Los Angeles Lakers ngayong bagong taon. Kaya mga idol, tara! Matagumpay nga po mga idol na na-upset ng Indiana Pacers ang Milwaukee Bucks sa score na 122-113 salamat sa ipinakitang halimaw na performance ng kanilang batang superstar na si Tyrese Haliburton na nakapagtala ng 26 points, 8 rebounds, 11 assists, kasama na dyan ang kanyang clutch points sa huling segundo ng kanilang laro na siyang dahilan ng kanilang pagkapanalo. At dahil nga sa pagkapanalo ng Indiana Pacers, umangat na nga 18 wins, 14 losses ang kanilang record bilang pang-anim na team sa Eastern Conference. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro, hindi na rin naman napigilan pa ni Tyrese Haliburton na bawian at bastusin si Giannis Antetokounmpo matapos nito kunin agad ang game ball at ibigay ito sa mga referee upang hindi na ito hanapin pa ni Giannis. Well, kung inyo ngang matatandaan, may nangyari ngang hindi maganda sa kanilang huling pagtatapat noon nang puwersahing kunin ni Giannis ang game ball na inagaw ng Pacers sa kanilang locker room. Kaya sa kanilang nga muling pagtatagpo ngayong araw, hindi na nga ito hinayaan pang maulit ni Tyrese Haliburton. Samantala, punta naman tayo sa ating pangalawang storya sa pag-alam kung pwede nga bang bitawan o ipamigay ng Golden State Warriors si Kevon Looney. Well, isa nga po mga idol sa mga malalaro ng Warriors na nagkakaroon ng nakakadismayang performance, walang iba kundi ang kanilang sentro na si Kevon Looney na nag-average lamang ng 5.3 points, 7.5 rebounds, 2.6 assists per game. Bukod nga po dyan, sobrang humina rin naman nga ang depensa nito kung saan madali nga po siyang dinodomina ng lahat ng nakakatapat. Kaya eto na rin naman ang mismong rason bakit hindi na siya binibigyan pa ng malaking playing time sa kanilang nakalipas na laro. Paunti-unti na rin naman ngang nawawala sa kanyang pagiging starting center, gayong mas ginagamit na nga po ng kanilang team mas madala si Trayce Jackson-Davis. Kaya dahil dyan, marami nga po mga fans ang nagtatanong kung posible nga bang bitawan ng Warriors si Kevon Looney ngayong season? Well, ayon nga po sa isang NBA analyst, hindi nga malabo na ipamigay na ng Golden State Warriors si Kevon Looney, gayong isa rin naman siya sa kanilang mga players na merong malaki-laking kontrata. Bukod dyan, may ilang mga teams na rin naman ang nagkaka-interes, kaya kung sakasakali man nga po na makakuha sila ng mas magaling na kapalit ni Looney, hindi nga sila magdadalawang isip na i-trade ito. Habang lumiko naman tayo sa ating huling storya sa naibalitang bagong regalo ng NBA sa Los Angeles Lakers sa bagong taon. Simula nga po mga idol sa pagiging pang-apat at bumagsak na nga ito sa pang-10 sa West dahil sa kanilang sunod-sunod na talo, kailangan na nga talaga nilang maipanalo ang kanilang susunod na laban kung gusto nilang makaangat muli. At sa kabutihang palad rin naman, malaki ang tsansa na magawa niya iyan since meron nga pong regalo ang mismong NBA sa Lakers ngayong bagong taon. At yan nga ang pagkakaroon ng easy schedule ngayong Enero. Para nga po sa kaalaman ng lahat, magkakaroon nga ang Lakers ngayong Enero ng kabuuang 15 games kung saan 10 dito gaganapin sa kanilang home court, 5 naman sa road games kasama na ang kanilang magiging laro kontra sa Clippers. Sa madaling salita, maglalaro lamang ang Lakers ng 4 na beses sa ibang lugar. Maliban dyan, sisimula na nga po nila ang taon sa isang 5-game homestand at maganda pa dyan, isang beses lamang silang babiyahe sa kanilang susunod na 10 laro. Pero ang pinaka-the best nga daw na ibinigay ng NBA sa Lakers ngayong taon ay ang pagkakaroon lamang nila ng isang back-to-back games na mangyayari pa sa katapusan ng Enero, January 29 at 30. Kaya dyan pa lang masasabi na natin na oras na nga daw ng Lakers para makabawi sa kanilang mga talo.
So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Maraming salamat mga idol.